Good day, engineers. So, ipagpapatuloy natin yung ating discussion sa Chapter 1, which is the Introduction to Engineering Economics. So, ngayon, nasa cost concepts na tayo for decision making. So, dito sa cost concept for decision making, marami tayong mamimit na mga cost. So, alamin natin yung definition nila, yung pinagkaiba nila sa isa't isa. So, ang cost is the amount or equivalent paid or charged for something. So, sulat ko lang kasi hindi ko na naisingit dito. Amount or equivalent paid or charged for something. So, una is yung fixed cost. So, dito sa fixed cost, ito yung those are unaffected by changes in activity level over a feasible range of operations for the capacity or capability available. So, hindi ko nababasahin yung buong nasa PowerPoint ko kasi 'di ba may bibigay naman akong hard copy sa inyo. So, kayo na lang magbasa. So, dito sa fixed cost, ito yung cost that do not change no matter what circumstances is, at least in a short term. So, dito mag-e-example ako. Example natin is sa isang wine manufacturing company, ganun. So, gumagawa tayo ng 1,000 na bote kada week. Parang 1,000 bottles of wine per week. Ngayon, itong dadating na week, kailangan na nating mag-produce ng 2,000 bottles of wine. Since fixed cost to, so kahit nadagdagan yung bottles na gagawin natin, fixed pa rin yung cost na ibabayad natin. So kahit na tumaas sa 1,000, bumaba sa 1,000, fixed pa rin yung cost. So, kunwari, for 1,000 bottles, for 1,000 bottles, 100,000, kunwari, ang gastos natin. So, kahit na maging 2,000 yan, 100,000 pa rin. Kahit na maging 999, 100,000 pa rin. So, next is the variable costs are those associated with an operation that varies in total with the quantity of output or other measures of activity level. So, dito sa variable cost naman, so, example ko na rin yung sa wine manufacturing company natin. So, kunwari, 100 bottles. So, ang bayad natin dyan is 300 per bottle. So, ang babayaran natin is 30K, di ba? Ngayon, so, kinailangan nating dagdagan kasi parang naging in demand siya. So, naging 200 bottles. Ngayon, dito sa 200 bottles, 300 pa rin yung presyo niya. Bottle. So, 300 pa rin yung presyo niya, pero ang magiging cost na natin sa paggawa is 60,000. So, ito yung tinatawag natin na variable cost. Kasi, sabi dito, varies in total. So, depende sa quantity ng output natin. So, yan yung tinatawag na variable cost. So, nag-iiba siya depende sa number ng outputs. So, next is the incremental cost. Dito sa incremental cost naman, or incremental revenue is the additional cost or revenue that results from increasing the output of a system by one or more units. So, ganyan yan. One or more units. So, dito sa incremental cost, ito yung difference
'Di ba dito sa 200 bottles, ang gastos natin is 60,000. So, 100 bottle ay 30,000, 'di ba? So, ang difference niya ay 30,000. So, yung 30,000, yun yung incremental cost or yung difference nila. So, punta na tayo sa direct cost. Ito, direct costs are costs that can be reasonably measured and allocated to a specific output or work activity. The labor and material costs directly associated with a product, service, or construction activity are direct costs. For example, the materials needed to make a pair of scissors would be a direct cost. So, dito, yung sa direct cost natin, so sabi na dyan, ay cost na nami-measure natin. So, example, bumili ako ng, ano yung binili natin? Bumili ako ng semento, ganun. So, yun yung direct cost. Ngayon, ang kinabihan nila ng indirect cost, so, itong indirect cost are costs that are difficult to allocate. So, to specific output or work activity. Normally, they are costs allocated through a selected formula such as proportional to direct labor hours, direct labor peso, or direct material peso to the output or work activities. For example, the cost of common tools, general supplies, and equipment maintenance in a plant are treated as indirect cost. So, magkatugtong dapat yan. So, saan na tayo? Sa indirect cost. So, indirect cost, sa pagluluto ko na lang siya i-example para mas madaling intindihin. So, sa pagluluto, kunwari, nagluto ka ng adobo. Ano ba yung mga sahog sa adobo? So, yung sa direct cost, kunwari, adobong manok. So, yung manok, yun yung direct cost. Ngayon sa indirect cost is yung mga paminta, asin, ganun. Kasi hindi mo naman masusukat kung gaano kadami siya, ganun. Kung yung isang pinch is magkano na yun, parang ganun. Difficult to allocate nga kasi. So, itong overhead naman consists of plant operating costs that are not direct labor or direct material costs. Examples of overhead include electricity, general repairs, property taxes, and supervision. So, ito na yung mga example niya. Electricity, general repairs, property taxes, and supervision. So, next, punta na tayo sa ating standard cost. So, standard costs are planned costs per unit of output that are established in advance of actual production or service delivery. So, ito, naplano mo na to na cost. Kumbaga, yung standard na cost niya na, paano ko ba iyaano to? Basta yung naplano na siya, for example, delivery fee. So, di ba kapag magpapa-deliver tayo, merong delivery fee na kunwari 50 pesos. So, yun yung standard cost. Pwede rin siya actually sa mga taxi. So, nung nagre-review ako for board exam, ang standard sa taxi ay nasa 35 pesos pa ata. Pero ngayon, tinaasan na ata nila ngayon. So, di ko na maalala kung magkano, pero parang 50 I think, or ewan ko. Basta tinaasan na nila ngayon. So, hindi na siya 35. So, ganun. A cost that involves payment of cash is called the cash cost. So, bumili ka ng cellphone, binayaran mo ng cash. So, yun yung cash cost. Next is book cost, are costs that
do not involve cash payments but rather represents the recovery of past expenditures over a fixed period of time. The most common example of book cost is the depreciation charge for the use of assets such as plant and equipment. Wait lang. So, dito sa book cost, kung familiar kayo sa tinatawag na book value, dahil sa pagdidepreciate ng isang item, for example, bumili ka ng phone, tapos ginamit mo siya ng ilang years, so nag-depreciate na siya, bumaba na yung kanyang value. So, etong book cost is mapag-aaralan pa natin siya in the future. So, kapag nasa depreciation part na tayo. So, itong sunk cost naman is one that has occurred in the past and has no relevance to estimates of future costs and revenues related to an alternative course of action. So, dito sa sunk cost, ang mai-example ko dito is down payment, parang ganon. So, yung sa down payment, di ba pag sinabi nila pag nag-down payment ka, no refund na? So, ibig sabihin, nagtingin ka ng isang apartment. So, itong apartment na to, nagustuhan mo. So, nagbayad ka na ng iyong DP. Tapos ngayon, may nakita kang bahay or apartment na maganda. Paano ba yung magandang apartment? O, kunwari, ganyan, magandang apartment. So, ngayon, since lilipat ka na dito sa magandang apartment, yung binayad mong DP na yan, so, non-refundable siya. So, yun na yung tinatawag na sunk cost. Parang nawala na siya. Ganun. So, nagbayad ka ng DP, non-refundable, yun na yung sunk cost. So, I hope na iintindihan nyo. Parang napapansin ko, parang sumisigaw ako. So, next is an opportunity cost. So, an opportunity cost is incurred because of the use of limited resources such that the opportunity to use those resources to monetary advantage in an alternative use is forgone. So, for example, may dalawang magkaibigan. Sino to? Si Scarlett. So, sana nakikinig si Scarlett. Scarlett ba yun? Tsaka si Jasmine. So, si Scarlett at si Jasmine. Ngayon, si Scarlett, inaaya niya si Jasmine na magbakasyon. So, ang plan A is bakasyon. Pero si Jasmine, nakaplano na siya na yung summer niya is magpa-part-time siya. Part-time. Diba? Kapag part-time, may sweldo. Ngayon, dahil mapilit si Scarlett, napilit niya si Jasmine na magbakasyon. So, ibig sabihin itong part-time niya na sweldo, which is yun sana yung opportunity cost. So, ayun na yung opportunity cost. Sana naiintindihan nyo Jasmine tsaka Scarlett. O, diba na-shout out pa kayo? So, next, in engineering practice, the term life cycle cost is often encountered. This term refers to a summation of all costs related to a product, structure, system, or service during its lifespan. So, dito sa life cycle cost, ito yung kabuuan niya ng cost sa pagpapatayo hanggat sa masira na siya, hanggat sa kanyang lifespan nga, during its lifespan. So, dito, because of their common use, so meron tayong several basic life cost categories.
So, una is si investment cost. Is the capital required for most of the activities in the acquisition phase. So, ito yung simply means capital. So, syempre, kapag nag-invest ka, kailangan natin ng capital. Tama ba yon? In simple cases, such as acquiring specific equipment, an investment cost may be incurred as a single expenditure. On a large complex construction project, however, a series of expenditures over an extended period could be incurred. This cost is also called capital investment. So, last two na tayo bago tayo pumunta sa solving. Parang ang bilis kong magsalita. So, naka 15 minutes na tayo. So, next is the operation and maintenance cost. Includes many of the recurring annual expense items associated with the operation phase of the life cycle. So, ito yung operation and maintenance cost. Matatakal ulit natin siya pagdating na yun, anong topic yun? Capitalized cost ata. Basta ito. So, syempre, dito, kapag bumili ka ng machine, yung pag-ooperate doon, yung pag-maintenance, so, yun yung operation and maintenance cost. Nakasulat ba dito? So, next is disposal cost. So, itong disposal cost includes the non-recurring cost of shutting down. So, kapag nag-shutdown na, yung operation and the retirement and disposal of assets at the end of the life cycle. Normally, costs associated with personnel, materials, transportation, and one-time special activities can be expected. These costs will be offset in some instances by receipts from the sale of assets with remaining market value. A classic example of a disposal cost is that associated with cleaning up a site where chemical processing plant had been located. So, ito, yung disposal cost is yung paglilinis natin. Kunwari, sabi nga dito, sa site daw na nagpa-process ng mga chemical, so, syempre, maraming debris dyan, maraming mga natira-tirang kalat. So, yung magagastos natin doon sa paglilinis na yun yung tinatawag na disposable cost. So, sana naintindihan nyo yung pagkaiba-ibanan. Basahin nyo lang ulit. And, pupunta na tayo sa ating example. So, ang example natin, napakahabang problem. So, dito, since cost concept for decision making, ito na yung sinasabi ko na meron tayong plan A tsaka plan B. Tapos, titignan nyo, magdi-decide kayo kung saan ba yung mas makakamura. Ganon. Kung sa plan A ba or sa plan B. So, since nasa engineering economics tayo, kailangan kapag nag-decide tayo, syempre, yung merong may makikita tayo, ganon. So, basahin ko na yung ating problem. Example, in the connection with surfacing a new highway, a contractor has a choice of two sites on which to set up the asphalt mixing plant equipment. So, meron daw tayong two sites. The contractor estimates that it will cost 2.75 per cubic yard mile to haul the asphalt paving material from the mixing plant to the job location. Factors relating to the two mixing sites are as follows. So, ito yung mga magagastos. So, sa site A daw, ang layo daw niya is 4 miles.
dun sa hauling distance, ang average hauling distance niya. Sa site B naman, 3 miles. So, syempre, kung ako, mas gusto ko yung malapit. Diba? Pero, hindi lang yan yung factor na ating titignan. Meron din tayong monthly rental of site. So, sa site A, 2,000 per month. Sa site B, 7,000. So, di ba sabi ko sa B tayo kasi mas malapit. Pero tignan nyo, 2,000 lang sa site A. O, di ba? Baka mas makamura na tayo dyan. So, next factor is cost to set up and remove equipment. So, sa site A, 15,000. Sa site B naman, 50,000. So, hauling expense, yung expense sa paghukay natin, pareho, 2.75 per cubic yard mile. So, sa site A, hindi required ang flag person, pero sa site B, kailangan and 150 per day ang bayad. So, the job requires 50,000 cubic yards of mixed asphalt paving material, and it is estimated that 4 months or 17 weeks daw of 5 working days per week will be required for the job. Compare the two sites in terms of their fixed, variable, total cost, and total cost. Assume that the cost of the return trip is negligible. Which is the better site? For the selected site, how many cubic yards of paving material does the contractor have to deliver before starting to make a profit if paid $12 per cubic yard delivered to the job location? So, sabi dyan, ilan daw cubic yards ng paving material yung kailangan ma-deliver bago sila makakuha ng kita. Hint, the contractor will begin to make a profit at the point where total revenue equals total cost as a function of the cubic yards of asphalt pavement mix delivered. So, itong average hauling distance ba? So, yung distance yan. Tingnan nyo itong monthly rental of site. So, ano yan? Fixed cost or variable cost? So, fixed cost siya. Sa cost to set up and remove equipment, fixed cost din. Sa hauling expense naman is variable cost. And flag person ay variable cost din. So, kasi nakadepende yan sa kung ano yung sa paghuhukay, ganun, kaya variable cost siya. So, punta na tayo, magsosolve. So, i-drawing ko muna. Sakit ng lalamunan ko, tapos sumisigaw ako. So, meron tayong kalsada. So, ito yung papagawang kalsada. Kasi sabi dyan sa problem, new highway. So, meron tayong site A, which is, ang layo niya ay 4 miles. Tapos, meron tayong site B na 3 miles lang. So, sabi dyan, which site is better for you? So, near or farther? So, sabi ko kanina, gusto ko yung malapit lang, di ba? Pero ngayon, i-consider na natin yung ating
given factors. So, punta muna tayo sa site A. So, sa site A natin, di ba, meron tayong sinabing rent. So, balikan nga natin. Or i-edit ko na lang, wait lang. So, ayan, na-edit ko na, wait. So, ayan, nalagay ko na yung ating table. So, meron tayong rate na 2,000. Wait, lagay ko yung dollars. So, meron tayong $2,000. And, wait, nagre-record na ba? So, per month ito. Per month. And ilang months daw tayo? Sabi kanina ay 4 months. So, times natin yung $2,000 ng 4 months. So, meron tayong 8,000. So, next is sa setup. Sa setup and removal. Dito sa setup and removal ay fixed cost siya. So, 15. $15. Ay. So, meron tayong $15. And sa hauling expense, sa hauling natin, meron tayong 2.75 cubic yards per mile. So, ang nire-require sa atin is ito, 50,000 cubic yards of mixed asphalt. So, ulit natin, 50,000 cubic yards. Tapos, 4 miles. So, makakancel itong miles. Cubic yard, ang matitira ay dollar. So, 550,000. Pa-check ka. Tapos, flag person natin. Flag person ay $0. So, meron tayong total na 8,000 plus 15,000 plus 550,000. Meron tayong 573,000. So, ito yung sa ating site A. So, next is ating site B. Site B. So, ang rent natin sa site B ay 7,000 daw per month. And 4 months. 4 months. So, meron tayong ilan yan? 7,000 times 4 months. Meron tayong $28,000. Next is setup and removal. Setup and removal.
So, ang sa kanya ay $50,000. Tapos next, sa hauling. Sa hauling natin ay baka malito kayo. Sa hauling natin, meron tayong 2.75 per cubic yard per mile times yung 50,000 cubic yards. Tapos, ilang miles tayo? 3 miles. So, cancel. Meron tayong 412,500. So, next is yung ating flag person. Yung FP natin ay 150 per day. So, hindi na kasya. Wait lang. Saglit. So, ayan. Pinaliit ko lang yung sulat. So, sa flag person natin, ay, hindi na mapupura. So, ang flag person natin ay 150 per day. Tama. Ngayon, ang sabi kanina ay 17 weeks. So, hindi pa natin makakancel yung day at weeks. And sabi din sa problem, ito, wait, ibalik ko. Yung 17 weeks daw na yon, yung per week daw ay 5 working days. So, ibig sabihin, yung 17 weeks ay ita-times natin sa 5 days per week. So, makakancel na natin tong weeks tsaka itong days. So, meron na tayong ilan yan? 12,750. Wait nga. Ito yung ating site A. Tapos, ito yung ating site B. Ang gulo ng sulat ko, no? Kaya ba today, ma'am? So, ayan. Sana naintindihan nyo. So, meron tayong total of, ilan yan? 503,250. So, anong mas mura? Is it site A or site B? So, ang tanong niya dito kanina is, pwede ba itong highlighter? Which is the better site? So, ano daw yung better site? So, kitang-kita naman na mas makakatipid tayo sa site B. So, therefore, dito ka na lang. So, therefore, site B is cheaper than site A. So, ito na yung ating sagot. So, pero may tanong pa siya. Ang sabi niya, how many cubic yards of paving material does the contractor have to deliver before starting to make
a profit if paid $12 per cubic yard delivered to the job location. So, sabi dun sa hint, makakakuha daw tayo ng profit kapag lumagpas na siya sa, saan na yun? Kapag lumagpas na siya sa total cost. So, sabi niya dito, will begin to make a profit at the point where total revenue equals, so kapag ang total revenue daw is equals to total cost. So, yan yung kapag nag-balance, kumbaga break even. So, meron din tayong topic na break even. So, ngayon, let X be the total volume to be delivered. Kasi ang tanong dyan ay ilan daw ang i-deliver na cubic yards of paving material bago tayo magkaroon ng profit. So, sa total revenue natin, meron tayong 12 per cubic yards. Tapos, ito yung ating total volume na i-deliver. Tapos, sa total cost natin, since site B yung napili natin, ililist down lang natin yung site B, yung mga expenses. So, meron tayong $28. $28 sa rent plus $50 na set up and pag-removal ng equipment plus $12, $12,750 na flag person. Tsaka sa hauling, sabi niya dyan, sa hauling natin, meron tayong 2.75 per cubic yard per mile. Tapos, ita-times natin siya sa 3 miles, di ba? So, ginawa natin dito kanina, 3 miles. 3 miles. Since hindi natin alam kung ilan yung volume na i-deliver, kasi dito kanina, di ba, 50,000 yards daw. So, magiging X din yung ita-times natin. And shift solve, alam nyo ba mag-shift solve? So, sa calcu nyo, pwede nyong ma-solve yung X agad. So, 28,000 plus 50,000 plus 1275 plus 2.75 times 3 times X. So, shift solve. Ang nakuha ko dito ay 24,200 cubic yards. So, ibig sabihin, kapag lampas ng 24,200 cubic yards, kunwari nasa 25,000 cubic yards na. So, yung sobra na sa 24,000 cubic yards, yun na yung mga profit natin. Yun na yung kanilang kita. So, ayun lang. Ganyan lang tayo mag-compare. So, kung site A or site B. Tapos, so, ganyan lang ang ating solving. So, hindi ko alam kung meron pang ibang solving sa book. So, sa book lang yan ni
ni Santa Maria. So, check ko nga. So, ayun. Ilang minutes na ang ating 40 minutes. So, di ko alam kung itutuloy ko pa yung ating next topic, which is yung present economic studies. Pero dapat magkasama na to since nahuli na tayo. Kaso, puputulin ko na lang ata dito muna para hindi naman kayo maboring na. Kasi kapag tumagal, kasi ako din kapag matagal na yung video, ganun, naboboring na ako. So, ito na lang yung part 2 natin and part 3 natin, which is ire-record ko ulit yung present economic studies. So, thank you for listening, watching, and mag-comment kayo kapag nakaabot kayo dito sa point na to. Done watching, name nyo, tapos yung section nyo. Ay, kayo lang naman. 2G lang naman pala hawak ko. So, ayun. Bye-bye.